nyo, marami na stroke ngayon eh. Hindi ko alam. Yung stroke talagang napakarami every year. At nakakaawa pag na-stroke na yung pasyente, nadidepress na sila, hindi na nila magalaw yung mga kamay nila, either yung right side o yung left side. So meron ka bang tips bilang rehab medicine doctor kung anong magagawa nilang regimen after the stroke para at least bumalik yung lakas ng mga nanghinang parte? So, pag sa stroke rehabilitation po, ang unang-unang pinaka-importante po, kailangan po na-stabilize po yung stroke, tas kontrolado po yung risk factor for stroke. So, wag po kayo mag-exercise o magte-therapy nang hindi po kontrolado o na-identify po yung mga risk factors nyo bakit kayo na-stroke. Then second po, kailangan po tuloy-tuloy po yung pag-inom ng maintenance. Hindi po porket na-stroke na, hindi na po kayo uli may stroke. Pag na-stroke po kayo, mas malaki po ang chance na magkaroon ng panibagong stroke, pangalawa, pangatlo o pang-apat na stroke. Pwede rin po magka-problema sa puso o atakihin din sa puso. So basically, kailangan nyo pong uminom po ng mga maintenance. Then yung pangatlo po, sa mga komplikasyon po kasi ng stroke, pwede pong humina yung katawan dahil po sa hindi paggalaw. So ang isa sa mga kailangan po natin gawin, tulungan po yung pamilya at saka yung pasyente kung paano po nila magagawa yung mga exercises sa bahay. So basically, pag na-stroke po kasi, yung utak nag-undergo po ng reorganization. Ibig sabihin ng reorganization, gagawa po ito ng paraan kung paano po siya magre-reconnect dun sa parte ng utak na na-stroke. So ang pinaka-crucial po dyan, yung paggawa po ng exercise o ng therapy araw-araw. So una po, kailangan pong ituro sa pasyente yung tama pong paggalaw para sa ganun, maalala po uli ng utak yung parte ng katawan. Ngayon po, yung utak po kasi, meron pong kanan kaliwa. So basically, magkaiba po kasi yung mga disabilities ng kanan at saka kaliwang utak. So kagaya po ng sa kanang utak, may mga pasyente po na pag na-stroke sa kanan, nagkakaroon po sila ng neglect. Ibig sabihin po ng neglect, nakakalimutan po ng kanang utak na meron silang kaliwang parte ng katawan. So pag nangyari po yun, medyo mas mahirap po silang i-therapy o mag-recover kasi pag hindi po na-stimulate yung parte ng katawan na yan, kadalasan po hindi na po siya naalala ng katawan. So kung may pasyente... Dr. Jeff, interrupt lang kita. Sinabi mo kanang parte ng utak, iba yung manifestation, merong pag-iingat. So pag sinabi mong kanan parte ng utak, ang nanghina sa kanila, kaliwa. Tama? Apo, kaliwa po. Mga pasyente na stroke, pag kaliwa ang mahina sa inyo, ito yung mangyayari na ina-explain ni Dr. Jeff. Sige, Dr. Jeff. So yung iba pong pasyente na stroke po sa kanang utak, yung iba po sa kanila, meron pong tinatawag na hemi-neglect. So nakakalimutan po ng katawan nila yung kaliwang parte ng katawan. Ang isa po sa mga pwede nilang gawin kung sakali, yung home modification. So kagaya po nung kama ng pasyente. So kung na-stroke po sa kanya ay sa kaliwa, pwede po niyang baguhin po yung posisyon ng kama kung saan kung lalapit po yung family member o yung caregiver o yung carer, ang dating po nila ay doon sa left side para mapipilitan po yung pasyente na tumingin o lumingon sa kaliwa. Kasi minsan po, meron po mga pasyente na nagkakaroon po ng neglect sa kaliwa. So, yun po yung isa na pwedeng gawin. Then, yung sa kaliwang utak naman po, ang isa sa mga common din po na problema doon, yung aphasia po, yung pagsasalita. Yes. Dr. Jeff, i-explain lang natin pag kanang utak ang na-apekto, nagko-cross kasi yan, baka malito yung kababayan natin So siguro malinaw sabihin na lang natin na pag yung in-explain mo yung pagkaliwa ng hinang parte, neglect, hindi nila papansinin yung kaliwa. Ngayon naman na pag pinag-usapan, pag kanan naman ang nanghina. So pag kanan ng hina, ang naapektuhan ito nga yung left, pero baka malito sila kasi nga nagko-cross yung nerves natin So ano naman tong aphasia
Doc Jeff, pag kanang parte ang mahina sa kanila? Yung iba pong pasyente na humina po yung kanang bahagi ng katawan, yung iba po sa kanila meron din pong aphasia o problema po sa pagsasalita o lengguwahe, no? So language problem po. Pero yung iba naman po wala naman. So depende pa rin po sa degree ho ng affectation po sa utak. So kung sakali po na humina lang yung katawan, pwede po sila mag-undergo ng physical therapy. Sa ngayon po, marami po mga government hospital, private clinic na nag-o-offer po ng telerehabilitation para sa mga stroke patient. So sa telerehabilitation po, ituturo po sa kanila yung principle ng stroke rehabilitation nang sa ganun, magawa po nila ito ng tama. May mga clinic at saka hospital din naman po na nag-o-offer po ng mga schedule na physical therapy o stroke rehabilitation sessions po. Meron din po mga community physical therapies po o community-based rehabilitation po sa mga RHU o sa mga rural health unit po. So pero sa ngayon, Dr. Jeff, ano na ba pwede natin maituro sa kanila na magagawa nila yung mga general physical therapy sa mga na-stroke? Okay. Yung una po, kung sakali pong humina po o na-paralyze pa yung kalahati ng katawan, unang-una po, kailangan pong siguraduhin na maayos po yung kama, hindi po siya matigas para hindi po siya magkaroon ng pressure source. Then, pinaka-importante rin po, itatagilid po yung pasyente at least every 2 hours po. Pinaka-crucial po yung pagtagilid o yung pagre-reposition ng pasyente tuwing gabi. Kasi sa gabi ho kasi, kung sakali po malala yung stroke at talagang totally paralyzed po yung pasyente, minsan po nahihirapan po silang magbago ng posisyon. So dahil ho dito, minsan nagkakaroon po sila ng sugat sa may puwet o sa may likod. So yung isa po sa mga sinasabi ko po sa kamag-anak, kailangan po nilang magkaroon po ng parang decking po, no? Kung sino po magbabantay sa umaga at saka sa gabi para mare-reposition pa rin po yung pasyente. Kada binabaling po kasi yung pasyente sa kanan kaliwa o tihaya, na-exercise pa rin po kasi yung pasyente. Tapos naiiwasan po na masyadong tumigas din yung kalamnan nila. So basically, yun po yung una, yung tamang pagpo-position sa kama. Then second po, kung sakali po na meron po silang mga wheelchair, dapat po pag gising ang pasyente, dapat po iuupo po yung pasyente. So basically, ang pasyente ho nakahiga lang kapag matutulog. Pag hindi po matutulog, dapat po yung pasyente hindi po nasa kama. Pero ang pinaka-importante po dito, yung caregiver training. Kung paano po ituturo sa caregiver or sa family member yung tama at ligtas na paglipat sa pasyente mula sa kama papuntang wheelchair, then wheelchair papuntang kama. Kadalasan po kasi mga pasyente nahihirapan hong lumipat sa kama papuntang wheelchair dahil dito nakahiga lang po buong araw yung pasyente. So basically pag gising po ang pasyente, dapat po nakaupo sila. Ngayon po, yung sa pag-upo naman po, depende po sa lakas ng katawan. Kung kaya po nilang umupo ng walang sandal o may sandal or armrest. So basically, ang sinasabi ko sa pasyente, yung pag-upo ho kasi, exercise na po yun, preparation na po yun sa pag-upo tayo at saka pagtayo. Pag yung stroke patient po, nakakaupo na po ng walang sandal, walang alalay po ng braso kamay, kalahati po ng muscles sa pagtayo, okay na po. So pag nakakaupo na po yung pasyente ng mag-isa, yun po, sign na po yun na ready na po siya sa upo tayo, at saka sa pagtayo. So basically, ang improvement kasi ng stroke patient po, para lang din pong sa bata, sa baby. Diba po yung baby, sa una, hindi sila nakakatagilid mag-isa, nakakadapa, then kaya po nung bata o nung sanggol na tumagilid po. Then after nun, iupo natin siya na may alalay, then yung upo na may alalay, unti-unti po tinatanggal yung suporta. Basically, parang ganun lang din po yung progression po ng improvement ng stroke. Ngayon po, kung hindi po nag-i-improve po yung pasyente,
gaya po ng sinabi ko, kailangan po nila magpa-check up sa kanilang doktor para matukoy po kung ano po yung reason bakit di po nag-i-improve. Ang isa po sa mga reason na hindi po nag-i-improve yung pasyente, depression po. Pag depressed po kasi yung pasyente dahil na-stroke siya, karamihan po sa kanila hindi po gumagalaw. So pag hindi po kasi sila gumalaw, mas lalo pong hindi po magre-recover yung utak kasi hindi po ito na-stimulate na mag-reorganize o mag-recover po. Napakaganda naman payo mo, Dr. Jeff. Lahat yan nangyayari talaga. Actually, may inalagaan ko ako ngayon na-stroke. So, pagdating naman sa kamay sa paa, anong mga exercises pwede? Yung ginaganito, tinataas, may mga range of motion dun sa mahina at sa malakas. Ang pinakamahirap po mag-recover sa mga na-stroke po, yung kamay. Kasi yung kamay po kasi, para maalala siya ng utak, kailangan po ituturo po uli lahat ng movements ng daliri sa kamay. Medyo mahirap po yung sa kamay kasi masyado pong marami. Ngayon po, yung muscles po kasi sa kamay, kung titignan nyo po, iba po yung muscles sa pagbaluktot dito, iba po yung muscles dito, iba po yung muscles dito, iba po yung muscles sa pagbukas, iba rin po yung muscles sa pagsara, iba rin po yung muscles sa pagbaluktot dito, iba rin po yung dito, iba rin po yung dito, iba rin po yung dito. So kumbaga ho, marami hong muscles yun. Minsan po ang mga pasyente, akalain nila, pag tinataas po nila na ganito yung kamay nila, gagalaw po yung kamay nila. So, yun po yung isa sa mga maling konsepto po ng mga pasyente po na na-stroke. Akala nila, pag hinawakan nila yung kamay nila, tapos tinataas po nila ng ilang beses, maalala po ng utak yung kamay. Yung utak po kasi, meron po siyang representasyon sa katawan natin. Iba po yung teritoryo ng kamay, iba po yung teritoryo ng braso, balikat, yung katawan, hita, binti, paa. So, malaki po yung teritoryo ng kamay kumpara po sa ibang parte ng katawan. Ngayon po, para ho maalala ng utak po yung kamay, kailangan po gagalawin po ng maraming beses po yung kamay. Yung isa po na pwede ho nilang gawin, pwede po nilang i-gloves yung kamay nila, tapos itatali po ng tali or kaya ng rubber band po, tapos i-exercise po nila. So habang nanonood sila ng TV, nakikipagkwentuhan, pwede pong tutulungan po nung malakas na kamay, yung na-paralyze o mahinang kamay, para maalala po ng utak po yung kamay. Then pwede rin pong igagalaw na ganito, para ho ma-exercise po yung ibang muscles po nanggaling po sa siko na nakadikit po sa daliri sa kamay. Then iisa-isahin po nilang ibabaloktot lahat ng daliri ng maraming beses. Ngayon po, hindi po pwedeng 30 repetitions lang. Yung principle po kasi ng robotics sa kamay, repetition po. Ang pinaka-importante kung paano po nila gagawin ng maraming beses. Any final tips para sa mga na-stroke, Dr. Jeff? Yung stroke naman po, kailangan nyo pa rin po talaga magpa-check up po sa inyong doktor para humatukoy kung ano po yung risk factors bakit kayo na-stroke para hindi po maulit o madagdagan yung stroke. Kada nadadagdagan ho kasi yung stroke, pwede pong mas lumala yung disability ng tao. Then mas kukonti po yung parte ng utak aako dun sa trabaho ng utak na na-stroke. Then pangalawa ho, kailangan po nilang uminom ng gamot at patuloy pa rin po yung check-up sa doktor. Then pangatlo po, yung exercises po, kailangan po na-check po yung vital signs before and after para sigurado po na ligtas po sila na ma-stroke. Then kailangan din po pag nag-exercise sila, hindi po mainit yung lugar, tas hindi rin po sila dehydrated. Then yung isa po, kailangan po nilang pag nag-exercise sila, may kasama sila para ho magabayan ho sila sa tamang posisyon at saka sa tamang execution po at saka mabigyan po sila ng tamang assistance. Ang isa po na pinaka-importante po sa stroke rehabilitation ay kung paano po ito gagawin araw-araw. No? Para ho alala po uli ng utak yung parte ho ng paggalaw. So hindi ho pwedeng magpapatherapy lang yung pasyente ng 2 times a week.
So kung magpapa-therapy po sila ng 2 times a week, ang pinaka-importante po ay kung paano po nila ito gagawin doon sa ibang araw kung saan hindi po sila nagpa-therapy. Kaya importante pa rin po yung caregiver training at saka family member counseling. Kasi kapag hindi po kasi pre-practice ng pasyente yung mga tinuro sa kanila, hindi rin po ganun kaganda ho yung recovery ng pasyente. Kaya po kasi sa tinawag na rehabilitation, pre-repetition. So pinaka-importante po doon yung paulit-ulit na paggawa. Then dahil po paulit-ulit to, magiging habit na po ito sa pasyente. Tension po kasi proseso siya. Kaya yung rehabilitation po, isa po siyang proseso. Hindi po siya isang parang madali ang bagay. Okay, grabe. Tawa ako ng tawa habang natutuwa ako sa pag-explain mo, Dr. Jeff, kasi marami na ako napanood, marami na ako nabasa, pero yung pag-explain mo, feeling ko maraming gagaling. Kasi ito yung mga parang blind spot na hindi pa alam ng mga tao itong mga tinuturo mo. Kala ko yung ganito, pwede na. Yung pala, kailangan talaga paulit-ulit. Tapos, Dr. Jeff, ano itong sinasabi nilang within the first 6 months, kailangan habulin mo na yung rehab mo. After 6 months, mas mahirap na daw. Anong ibig sabihin nito? Okay. Yung dati po kasing paniniwala o school of thought po, ang recovery po ng stroke nangyayari sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. So, ngayon po, nung lumabas po yung mga robotics, nakita po nila na maski po after 6 months na po, kung mag-undergo pa rin po yung patients ng therapy po, nagkakaroon pa rin po ng improvement. Ngayon po, ang isa sa mga, ako po, ang personal ko po na pananaw tungkol dito, hanggat may kakayanan po yung pasyente na matuto, makaintindi, sumunod, may posibilidad pa po na magkaroon po ng brain reorganization. Kasi po, yung mekanismo po sa pagkatuto ay pareho lang din po sa mekanismo ng paggalaw ng muscles po. So, kapag natututo po kasi yung tao, nakakaintindi, sumusunod po, magagawa niya po matutunan po yung dapat po niya matutunan. Pangalawa po, yung motivation ng pasyente, kung hanggang saan niya gustong gawin po yung therapy or exercise. Then yung pangatlo po, yung iba po, yung sa budget. Pero basically ho, ang pinaka-importante, yung pagtuturo po ng prinsipyo sa pasyente na ang utak po, hanggat natututo, nakakaintindi, hanggat sumusunod po yung tao, hanggat po gusto niya mag-exercise, pwede po magbago yung utak. Pag yung pasyente po, wala na pong kakayanan na matuto, yun po, give up na ho ako. Talagang family member training na ho yan. Kumbaga, more or less dependent na po siya. Pero kung sakali pong natututo po yung pasyente, nakakaintindi, as long as willing po yung pasyente na mag-exercise at gawin po yung mga activities, nagkakaroon pa rin po ng improvement. Yun nga lang po, hindi po agarang nakikita ito. Sa ngayon po kasi meron po mga robotics. Yung mga robotics so kasi ang principle pa rin ho niya kasi repetition. So nire-repeat po nung robotics so yung movement. Pero sa Pilipinas po kasi, kukunti pa lang po yung hospital na may robotics. So basically, ang principle ho na robotics, repetition pa rin. So medyo nakakapagod po kasi yung pagpapaulit-ulit po ng exercises. Kaya ho, ang pinaka-importante ho dun, malaman po yung goal ng pasyente. Ako po personally, may mga pasyente po ako na talagang determinado. Pag sinabi ko po na mag-exercise po araw-araw, talaga po nag-exercise po araw-araw. So yung mga pasyente pong nakakaintindi, sumusunod, natututo pa rin. Pag ginawa po nila yung exercises araw-araw ng tama, nagkakaroon pa rin po ng improvement. Then hindi po masyadong naninigas yung kasukasuhan, hindi po masyadong maikli yung muscle tendon, hindi po masyadong deform or halatang na stroke po sila. Sa ngayon po, marami naman po mga assistive rehabilitation technologies na pwede i-offer sa pasyente para mag-improve po sila. Okay, napakaganda, Dr. Jeff. Jeff, minsan syempre nadidepress yung mga ibang patients natin. Sasabihin,
edad 70 na ako, 80 na ako, 90 na ako, hindi na ako gagaling. Ano masasabi mo sa ganitong edad? Ano pa rin po yan depende pa rin po yan sa personal factor po yung tinatawag na personal belief at saka yung cultural belief. Sa mga Pilipino po kasi minsan ang naisip nila, since may edad na siya, naranasan naman po niya na mabuhay na. Kaya yung iba pong pasyente o family, hindi na po sila agresibo sa pagpapatherapy o pagpapa-stroke rehab po. Pero yung iba pong pasyente na meron pong personal goal, like for example, pag tinanong ko, ano po ba yung reason bakit nyo gusto mag-stroke rehab? Pag sinabi po ng pasyente na gusto ko kasing samahan yung anak ko sa altar pag kinasal na siya. So pag mayroong motivation o goal yung pasyente, sila pa rin po yung sumusunod. Ngayon po yung mga pasyente po na medyo depressed, ito po yung pag tinanong mo, ano po ba yung reason bakit po gusto nyo mag-improve? Kadalasan nasasabihin lang nila, gusto ko lang maging normal. Pero yung pagiging normal nila, wala pong meaning. So kailangan po kasi may meaning po yung goal o yung motivation nila para po maengganyo po sila na mag-undergo ng stroke rehabilitation. So, pinaka-importante po yung goal o motivation ng pasyente. Pag ang motivation po ng pasyente ay wala pong meaning, kadalasan po sila po yung hindi ganun kaganda yung improvement. Kung sakali naman po meron pong goal o motivation yung pasyente, maski po mahirap po yung therapy o yung stroke rehab, sila pa rin po yung sumusunod. Tapos kung ikukumpara mo po yung improvement nila, mas maganda po kumpara dun sa hindi. Okay, napahaba na natin to kasi napakaganda. Last question na lang, Dr. Jeff. Marami sa na-stroke hindi makadumi, nako-constipate ng isang linggo kasi nga hindi gumagalaw. Ano ba magagawa natin dito sa constipation with stroke? May exercises po ba? Actually, kailan pa rin po nilang magkumonsulta sa, kung meron po nutritious dietitian, yan po, kailan pong i-consulta doon. Ang isa po sa pwede ho kasi mag-cause ng constipation sa stroke kapag nahihirapan po silang lumunok. So pag nahihirapan po silang lumunok, nasasamid sila sa tubig, pwede hong yung iba sa kanila dehydrated. So pag dehydrated po, technically matigas po talaga yung dumi. Then kung since pag na-stroke ka po kasi, kalahati rin po ng lalamunan mo, pwede rin hong apektado, mahina rin. So ang sinasabi ko po sa pasyente, kung paralyzed po yung kalahati ng katawan nila, kalahati rin po ng lalamunan nila, pwede rin hong paralyzed. Ngayon po, meron naman po mga tinatawag po na swallowing evaluation therapy sa mga pasyente kung may problema sa paglunok. So pwede po silang mag-undergo ng speech therapy o swallowing therapy po. Ngayon po, kung hindi naman po problema po yung sa pagkain, tama naman po yung dami ng tubig at sa pagkain kinakain nila. Yung isa po, pwede po yung pag lagi silang nakahiga. Pag lagi po kasi nakahiga yung pasyente, hindi po masyadong nahihila ng gravity yung laman ng bituka. Kaya importante pa rin po na pag-gising sila, dapat po hindi sila laging nakahiga. Pag nakahiga ho kasi sila, di ba ho pag nakahiga ka, yung bituka mo ho parang flat lang siya. Pero pag umuupo ka ho kasi tumatayo ka, kahit paano po, nahihila po ng gravity yung laman ng bituka. So, more or less, makakatulong po yun. Then, kapag dudumi po, dapat po, kung may kakayanan po o meron po silang family member or carer na matutulungan sila na iupo sa bedside commode o sa toilet mismo, makakatulong din po ito. Pag umupo po kasi ang pasyente, dumidiretso po yung pinaka-rectum po o yung lalagyan ng dumi ng bituka. So, mas madali pong ilabas ito kaysa dudumi po sila na naka-diaper na nakahiga. Then, bawal pong iire kasi may mga pasyente rin po akong na-stroke ulit dahil po umiri sa CR. So, pag umiri sila, pwede sila ma-stroke or atakihin sa puso o maging irregular yung tibok ng puso nila. Kaya bawal na bawal pong iire. Kung hindi po ma-improve sa diet, sa tubig, sa modification po na activities, kailangan na po nila magpa-check up sa doktor para mabigyan po sila ng gamot po para ho mabawasan o ma-relieve po yung constipation.
Kasi ang isa po sa mga bawal sa stroke, umiri. Kasi pwede po maging irregular yung tibok ng puso. Then yun po, sa kasamaang palad po, meron na rin po ako mga pasyenteng namatay dahil po umiri. So nakita na lang po sila na nakabulagta sa CR na may dumi po o tae po yung kubeta. So ibig sabihin po, umiri po sila nung nasa toilet po sila. Okay, napakaganda. Tsaka may tulong din yung mga pag-inom ng mga juice, kung ano ng mga juice, carrot juice, orange juice, mga mango juice, nakakalambot din ang dumi. So thank you very much, Dr. Jeff. Any final words sa ating kababayan? So, ngayon po, dahil yung pandemya, so mainam po na kahit paano ho, meron pa rin ho kayong konting ehersisyo ho sa bahay nyo. So yung simpleng paglakad po sa bakuran o sa loob ng bahay, paglilinis ho ng bahay o gawaing bahay, pwede na po siyang mag-serve din ho as parang physical exercise nyo o regular activities. Then, gaya po na sabi ni Doc, yung pagkain po ng tama, then pag-inom po ng tubig. Then kung sakali po na magpatuloy po yung nararamdaman nyo, may mga private at government hospital and clinic naman po sa buong Pilipinas po. So pwede ko kayo magpa-check up. Okay po? Okay, thank you very much, Dr. Jeff Montes.